Kita ninyo? Pero tingnan ninyo, sino ho ang madalas mamigay ng ayuda? Sino hong nag-iikot? Sino ang, sa totoo lang, mas nakikita ko pa ang pagmumukha ni Romualdez sa telebisyon kaysa kay Marcos eh. Hindi nyo ba napapansin yun? Hindi, isipin nyo na mabuti yun ha. Kasi nga, kaya nga alam nyo, hindi sa ayokong atakihin si Marcos, hindi ho. Alam naman natin na yun eh. Kaya lang hindi na yan. Sa tingin nyo ba pwede pa lumaban yan sa 2028? Kaya tanungin ko kayo, sa tingin nyo po ba pwede pa lumaban yan 2028? Hindi na. Tama man eh. It's against our constitution. Magtataka kayo eh, mukha niya eh. Hindi nga pangalan ng presidente. Diyan pa lang kita mo na kagad eh. Grabing ka pa naman ng mukha nito. Hindi kasi ako ka, maintindihan ko pa kung sakasakaling nandun yung Her Excellence. Ay, His Excellence pala. Sorry. His Excellence. Kala ko kasi yung presidente yung asawa eh. His Excellence, di ba? Bongbong Marcos, tapos DSWD mamimigay. That's understandable. You know why? Kasi presidente siya at ng DSWD nasa ilalim niya. Tama, mali. Di ba? Mas maintindihan mo pa, pero ngayon kakaiba talaga. Dun sa mga pinamamahagian nila, ay grabe ho, talagang tama si tama si Basti. Ang lalaki ng mga pagmumukha niyan. Si Tambi, 5. Mantakin mo from 56 to 5. Ngayon, magtataka ka kung bakit hindi lumabas to. Kasi nga kontrolado, sino may control? Sino ang talaga mapapahiya dito? Sabi ko nga sa inyo eh. Ako eto naniniwala ako. Enough of... Ito this is my opinion. Sa mga Duterte supporter. Yung pag-attack kasi kay Marcos, medyo sumasabit. You know why? Nagiging Marcos versus Duterte. At nag-a-appear na we are just bitter kasi siya ang presidente. And alam nyo, si Marcos is just a decoy. Bakit kanyo? Tandaan nyo ito Kaya ako bilang vlogger, ilang beses na akong pinagbintangan na kesyo hindi ko daw ina-attack si Marcos bla bla bla. You know why? Decoy lang kasi yan eh. Hindi yan ang real. Wala na tayong mababago dyan. Okay? Pag bali-baligtarin natin ang mundo, hindi na magbabago na siya ang presidente. Tama, mali. Ang pinaghahandaan natin ngayon ay 2025 and 2028. More or more, sa 2028 talaga dapat tayo nakatingin. At maniwala kayo sa hindi. Ang piniprepare ng mga Marcos ay walang iba kung hindi ito si Tambi. Dumagdag pa ang inalis na confidential funds sa DepEd at Office of the Vice President. Nito lang nakaraang linggo, sa bibig na mismo ni VP Sara nanggaling, wala na ang unit team. Nagbabalita mula sa front line. Nako, yan. Yun ang tanong dito. Alam mo ang pinakamatinding tanong dito? Saan nakakanta si Andrew E? Nakakanta rin pa po ba siya ng... Hindi, kasi tandaan ninyo si Andrew E. Talaga naman nagsimula yan kay BP Sara Duterte, yung Agila ba yun? Yung unang-unang kanta na lumabas, kay BP Sara Duterte yan. Napilitan na lang yan sa Bagong Pilipinas. No choice nga naman siya, nandun siya. Alam naman hindi niya i-kampanya si Marcos, di ba? Kaya... Andrew E., panahon na Anong masasabi mo rito? Well, wala namang Sabi nito, fake news yan. Yung pogi ako? Sama ng ugali ninyo, Wag ganun. duda-duda na dahil nga napakarami nilang kakulangan pagdating sa kanilang liderato, linilihis nila mga issue, no? Pero ang taong bayan nga, hindi nila naloloko kasi kumakalab yung kanilang sitmura, no? At yan po ay napatunayan nung March survey. This is for the first quarter of this year, no? Wala pa pong second quarter for this year kasi sa Hunyo pa lang gagawin yan. Natapos na siguro yung survey pero wala pang resulta. Pero partner, ako sigurado ko, hindi pa natin napag-usapan to eh.
Although kanina nga nagtatalo tayo kung napag-usapan na natin o hindi. Yung napakalaking pagbagsak ng net satisfaction rating kay Presidente Duterte. Sa tingin ko dahil President Marcos. malaki ang Duterte tuloy, Presidente Marcos Jr., no? Sorry po. At sa tingin ko dahil napakalaking ng pagbagsak ng kanyang net satisfaction rating, baka ito ay hindi talaga isinapubliko. Gaya ng isang survey na SWS na ang linabas lang nila yung net satisfaction rating ni VP Sara at saka ni Mr. Specker, no? Pero kung titingnan niyo po ito, ang net satisfaction rating ngayon ng ating presidente ay lumalabas na ito ay napakababa na po, no? At 55 po ang kanyang overall, pero ang nagsasabi na hindi sila satisfied ay 20. So ang net satisfaction niya ay 35. Siguro ibalik natin doon sa slide muna kung ano yung net satisfaction rating kasi ito na yung breakdown eh. Pero kung ibabalik natin doon sa unang slide na ginamit natin kanina, makikita natin na 55 less 20 is 35. Tapos si BP Sara naman 67 less 11 is 56, no? Very good pa rin naman po ang BP. Nakita nyo yung net satisfaction rating na sinasabi, yung neto. Ang layo di ba? Ang layo ho at hindi ho ito inilabas daw. Hindi ho ito inilabas according to Roque, hindi ito inalabas sa mainstream media. Nakikita nyo na? Bakit? Mamaya papaliwanag niya kung bakit Tingnan ninyo, napakaganda ng paliwanag. Makikita ninyo talaga na kung sino ang nagmamanipula at nagkokontrol ng gobyerno na ito. Kung bakit hindi lumabas yan. Sara, pero ang 35 po, hindi na po yan very good. Ewan ko kung puro yan o good, pero hindi na po yan very good, no? Na napapakita na matapos ang lahat ng gimmick na gawin nila, matapos gamitin ang kilig para tumaas ang rating, wa-effect po. Kasi sabi nga nung isang nagpula dati sa isang American na presidente, it's the economy, stupid. Kapag gutom ang tao, kahit anong gimmick ang gawin mo, kahit yan ating hinahanap kanina. Tignan nyo, approval, disapproval, 20. Tapos, titignan nyo doon sa net 35, 25 doon, undecided pa So, so yung 25 doon, pwede pang bumalig sa approval or disapproval. Pero 35 na siya, ang net satisfaction rating niya, no? So, dito So 35 ang net satisfaction rating? sa Hunyo, malalaman natin kung mas matindi pa yan, no? Si Sara Duterte naman po, si BP 67-11, kaya nga po 56. At ang decided niya ay 22. Ang layo, di ba? Nakita ninyo. 50 plus, 55, 56, I think. Yung kanyang neto. Si Marcos, 30. Hindi yun ang problema dito eh. Okay? Ay, iyan, tanggap na natin yan eh. Alam na natin yan ever since. Before the election, alam naman natin na number 1 si BP Sara Duterte. Ang layo ho ni Marcos. Umangat lang si Marcos nung nag-vice president si Sara kasi napunta sa kanya lahat. Pero ngayon, yung mga Duterte supporter na kay Sara Duterte, sigurado ako ngayon lahat nagising na. Sigurado ako lahat nagising na, lalo na sa ginawang step ni BP Sara Duterte ngayon. Pero ito ang malala dito, panoorin nyo. Yung 22 na yan, miski pumanig sila sa disapproval, hindi naman po 100% papanig yan, hindi naman po ganun pa rin kasama. Si dating Senate President Zubiri ay 52 less 10, so 42. Mas mataas pa kay PBBM. At si Specker ay 31 at 28. Nako, ito pong pinakamatindi. Ibig sabihin, 28 ba yan o 26? 26. Ibig sabihin, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 5 lang po ang kanyang net satisfaction rating. Kaya siguro ito yung na-embargo at hindi masyado na diskurso. No? Dahil Yun! Tama yun! Di ba? Ano kanyo? 56 si BP Sara Duterte neto. Alam naman ibig sabihin natin ng neto, di ba? Yung total. Ilan si Tambi? Si Tambi, 5. Mantakin mo from 56 to 5. Ngayon, magtataka ka kung bakit hindi lumabas to?
Kasi nga kontrolado, sino may control? Sino ang talaga mapapahiya dito? Sabi ko nga sa inyo ako eto naniniwala ako. Enough of this is my opinion sa mga Duterte supporter. Yung pag-attack kasi kay Marcos, medyo sumasabit. You know why? Nagiging Marcos versus Duterte. At nag-a-appear na we are just bitter kasi siya ang presidente. And alam nyo, si Marcos is just a decoy. Bakit kanyo? Tandaan nyo ito Kaya ako bilang vlogger, ilang beses na akong pinagbintangan na kesyo hindi ko daw ina-attack si Marcos bla bla bla. You know why? Decoy lang kasi yan Hindi yan ang real. Wala na tayong mababago dyan. Okay? Pag bali-baligtarin natin ang mundo, hindi na magbabago na siya ang presidente. Tama, mali. Ang pinaghahandaan natin ngayon ay 2025 and 2028. More or more, sa 2028 talaga dapat tayo nakatingin. At maniwala kayo sa hindi, ang piniprepare ng mga Marcos ay walang iba kung hindi ito si Tambi. Kaya lahat, kita nyo, nabili. Lahat ng mainstream media nabili. Hindi lumalabas yung mga ganitong balita na 5 na lang ang neto. 5 na lang, 5% ang neto ni Speaker. Kita ninyo? Pero tingnan ninyo, sino ho ang madalas mamigay ng ayuda? Sino ho ang nag-iikot? Sino ang, sa totoo lang, mas nakikita ko pa ang pagmumukha ni Romualdez sa telebisyon kaysa kay Marcos Hindi nyo ba napapansin yun? Hindi, isipin nyo na mabuti yun Kasi nga, kaya nga alam nyo, hindi sa ayokong atakihin si Marcos, hindi ho. Alam naman natin na yun Kaya lang hindi na yan. Sa tingin nyo ba pwede pa lumaban yan sa 2028? Tanungin ko kayo, sa tingin nyo po ba pwede pa lumaban yan 2028? Hindi na. Tama mali. It's against our constitution. Pero sigurado akong lalaban 100%, 200, 300% si Romualdez. He is really preparing. He is, isipin nyo ito kahit nga ho yung mga vlogger na di umano binayaran. 'Di ba yung mga umaamin na di umano binayaran? Walang ibang ginawa sila kung hindi purihin si Romualdez. Hindi nga nila pinupuri si Marcos Pinagtatanggol nila. Tama. Pinagtatanggol nila si Marcos. Pero never nilang pinuri. Pero si Romualdez, kaliwat kanan ng pagpuri nila. Doon, makikita mo na itong si Romualdez ang talagang kumokontrol ng lahat. Siya ang may diskarte sa siraan si VP Sara Duterte. Lahat nagsimula. SMNI, sino ho ang tumarget? Ang Kamara. Nagiho yan. Sa tingin ninyo yung mga galaw ngayon sa Davao, yung gusto nilang magmukhang magulo ang mga Duterte, magulo ang Davao, masira ang pangalan ng Duterte sa international community. Sa tingin ninyo, galaw ho yan ng ni Marcos? Hindi ho. Wala na. Sabi ko nga sa inyo, baka nagsha-champagne na lang yun Hindi, ako feeling ko, tumatawa lang yung mga yun. Yung mag-asawa na yun, sige lang. Banatan nyo lang kami. Kami lang kami banatan ninyo. Para mabaling dito sa kabila. Mawala dito kay Ito kasi ang culprit talaga Ito ho, maniwala ko kayo sa akin. Makupo. Hindi ako magkakamali. Maniwala kayo sa 2028, iyan ang matinding makakalaban. At hindi ho biro yan Baka akala ninyo pera will not do anything sa Pilipinas. Naku po. Pag ang pera na ang kumalat, pag ang propaganda na kumalat, di ba? Pansinin nyo. Malaki yung pangyayari. Hindi ako, wag ko kayo maniwala sa akin. Basta ito, pagdating ng panahon, makikita ninyo, ang talagang nagkokontrol ng lahat, walang iba kung hindi ito si Tambi. Lahat yan, galaw yan. Kaya nga ito mga, mantakin mo, ito dito ka magtatake. Yung mga bayarang vlogger, yung mga tae vlogger dyan, yung mga bangag vlogger, nakita kayong pumuri kay Marcos? Hindi.
pilit pa nga eh. Pero mayat maya pinupuri si Romualdez. Hindi kayo nagtataka doon? Doon pa lang, ang laking ano na eh, ang laking obvious naman yan. Dati naman di nyo pinupuri yan. Pero ngayon, grabe, todo-todo kayo. Yung isa pang ang rapper dyan, yung maitim. Yung kamukha ni J. Guevara. Hindi totoo yung kamukha ni J. Guevara. Nalabas din ng gilagid. Oh, di ba? Grabe makapuri kay Romualdez yun. Natatawa ako doon. Sabi ko, tanginan to. Kailan mo pa naging ano yan? Kailan mo pa naging trabaho yan? Grabe. Sabi, ito, obvious na. Eh, ito pa yung umamin. Umamin na nabayaran siya. Rebecca, maraming salamat po. Maniwala ko kayo sa akin. Hindi sa ano eh. Kasi alam mo, kahit anong bira natin, magaling magpaawa ang mga Marcos eh. Ito, walang biro ito ah. Iyan ang isang bagay na master ni BBM. Yung mukhang kawawa. Ewan ko ba? Hindi, tingnan nyo pagmumukha niya. Di ba? Tingnan nyo pagmumukha niya. Di ba mukhang nakakaawa? Parang lagi, inaapi nyo ko, kawawa ako. Samantao ako. Di ba ha? Kaya nga ako hindi ko na inaano yan. Wala eh. Wala tayong makukuha dyan eh. Wala. Pero doon sa isa, smile pa lang nung isa, ang sarap ng ano eh. Yan, pag ngumiti yung isa. Oh. Ha? Ganyan yan eh. Ang laki-laki. Alam mong merong balak eh. Tuloy natin to. 5 pala ang net satisfaction rating ng Speaker of the House matapos na bilyon-bilyong ayuda ang ipamigay, matapos ang napakadaming epal na ginawa na para magagaling sa bulsa niya ang mga pinamimigay na dahil nga po may mga mukha niya, no? Yung mga sako ng bigas, yung mga grocery bags, at pati na yung mga... Kaya nga magtataka kayo eh, mukha niya eh. Hindi nga pangalan ng presidente. Diyan pa lang kita mo na kagad eh. Grabing ka pa naman ang mukha nito. Hindi kasi ako ka, maintindihan ko pa kung sakasakaling nandun yung Her Excellence. Ay, His Excellence pala. Sorry. His Excellence. Kala ko kasi yung presidente yung asawa eh. His Excellence, di ba? Bongbong Marcos, tapos DSWD mamimigay. That's understandable. You know why? Kasi presidente siya at ng DSWD nasa ilalim niya. Tama, mali. Di ba? Mas maintindihan mo pa, pero ngayon kakaiba talaga. Dun sa mga pinamamahagian nila, ay grabe ho, talagang tama si ano. Tama si Basti. Ang lalaki ng mga pagmumukha niyan. Ang laki na nga ng mukha. Ang laking tao na nga, laki pa sa tarpaulin. Buti nga ngayon medyo lumiit pa eh. Oh, parang si Mar Rojas. Oo, ganun talaga. Kasi nga, pumuporma na eh. Lagi niyong tatandaan yan. Ha? Lagi niyong tatandaan. Yung presidente, isa lang ang intensyon yan. Isa lang ang nasa utak at ang goal ng isang presidente. Ha? Hindi o si Pangulong Duterte, pero itong mga nakaraang presidente at saka itong si Marcos. Isa lang ang goal niyan. Alam niyo kung anong goal niyan? Hindi sila masipa. Hindi sila matanggal. Yun lang sa kanila eh. Matapos lang nila yung term nila, yun lang ang success nila, yun ang goal nila eh. Matapos yung term nila at hindi sila makudita. Yun ang goal nila. Pero yung mga amuyong, katulad ni Pinoy, sino amuyong niya? Si Mar Rojas. Di ba si Mar Rojas? Ever since, siya na ang talagang nagkayod ng yelo. Lahat ginawa na eh, di ba? Para pumapel sa media. Kita nyo, ganun na ganun din si Tambi. Alam nyo, ang walang ganyan? Actually, meron pala pero nasa oposisyon. Pero ang walang ganyan sa administrasyon, si Pangulong Duterte, may nakita kayo sa administrasyon ni Pangulong Duterte na nag-epal-epal para tumakbong presidente? Wala. Nakita nyo? Wala, di ba? Wala nga tumakbo eh. Wala nga tumakbo eh. Sino lang ang tumakbo? At nag-epal-epal. Si Robredo. Tama, mali. Yun lang nga, nag-epal-epal, nag-ingay-ingay. Nagpakalat ng fake news. Tapos yung pala, tatakbong presidente.
Kunwari, deny din. Isipin nyo, yung lagi nilang script. Wala pa yan sa isip ko, ang focus ko, trabaho. Di ba? Lagi naman ganyan eh. Wala pa yan sa isip ko, ang focus ko, trabaho. Oh, tapos pagdating ng eleksyon, ayun, tumakbong presidente. Oh, ano ba sagot ni ni Romualdez? Wala din sa focus niya yan. Basta siya nagtatrabaho. Oh, yun eh, di ba? Oh, anyari. Asahan nyo, maniwala kayo sa hindi. 2028, yan, si Tambi ang mangunguna. Yan ang ikakampanya ni Marcos. Yan ho talaga. That's the true. Ako mga kababayan, yan ho ang dapat nating bantayan. Hindi ho si Marcos na binabantayan natin. Wala na yan eh. Tapos na yan, di na mauulit yan. Ayuda na pinupuntahan niya kapag namimigay ng ayuda. At kahit pa nga tumakbo, hindi na mananalo yun eh. Sa tingin ninyo sa estado ngayon, mananalo yan? Nanalo lang yan dahil kay BP Sara Duterte. Ngayon wala na si BP, hindi mananalo yan kung kahit pa tumakbo yan na hindi naman pwede. Pero kahit tumakbo pa yan. Ang posible pa talaga malinlang ng taong-bayan ang etong si Romualdez. Kasi alam mo, hindi biro yung paglabas niya ng pera. Hindi ho biro yung araw-araw. Kasi ang dami nagme-message sa akin eh. Ang dami nagme-message sa akin yung mga picture ni Romualdez doon sa lugar na to. Nagpunta sa amin dito si Tambi, nagpunta sa amin si Tambi dito, nagpunta sa amin si Tambi dito, nagpunta dito, ganito, ganyan. Nagpunta sa amin, namimigay. Araw-araw ganun ang ginagawa niya. Sa lahat ng probinsya. Sa tingin ninyo, hindi malang epekto yun sa mga, pasensya na po sa mga mahihirap nating kababayan. Alam mo naman na mahihirap nating kababayan minsan. Basta maabutan mo, medyo, sino yung nagbigay sa amin? Yun na kagad ang nasa isip. Di ba? Yun na kagad ang nasa isip. Although, marami pa rin naman sa kababayan nating ang tumatanggap lang dahil, hindi, tumatanggap lang pero hindi naman boboto. 'Di ba ho? Kaya nga alam nyo, tama sabi nito, ang importante ay yung mahalaga. Ay mali. Ang importante, organic po ang support ni Sara. Oo nga eh. 'Di ba? Totoo naman eh. Yun po ang importante. At saka alam naman po natin na talaga na naman itong ginawa ni... Alam mo, meron ako napanood na video. Ang ganda nung napanood kong video sa TikTok. Nakita ko na si BP Sara Duterte, tuwang-tuwa yung mga guro. For the first time in their entire life, yung iba, mga 10 years, 20 years na, first time silang magkaroon talaga ng yung bawal istorbohin ng mga guro sa kanilang vacation o yung kanilang 30 days vacation. Nagulat nga ako eh. So, ibig mo bang sabihin walang bakasyon ng mga guro? Hindi kasi ito yung mga guro pong nagsalita. Nakita ko sa TikTok yun. Mga guro ang nagsalita at sinabi nila, for the first time in my career, ngayon lang kami nagkaroon ng tunay na bakasyon na 30 days kasi naglabas si BP Sara Duterte ng polisiya na bawal istorbohin for 30 days yung mga nagbabakasyong guro. For the first time ho yun sa kanila. Kaya nga maraming nalungkot eh. Maraming natuwa dahil tayo mga bilang Duterte supporter natuwa. Pero alam nyo, yung mga guro, nalungkot sila nung umalis si BP Sara Duterte kasi maraming gusto yung mga ginagawa ni BP Sara Duterte sa kanyang sa kanyang trabaho bilang isang DepEd secretary. 'Di ba? Yung nilinis yung school, inayos yung mga eskwelahan, inayos yung oras ng mga guro, lahat eh. Ang daming nagawa. Within 2 years so yan, Mantakin mo. Kalagitnaan po yan ng mga attack. 'Di ba? Isipin nyo Dex, Shorter, salamat po. Thank you very much. Ito pa. Panoorin natin, napaka-importante nito eh. Kasi, naku po, maniwala kayo sa akin Ito panoorin nyo. Nakakabahala umano ang pagdagsa ng mga Amerikanong sundalo sa Davao City, lalo't wala namang gulo sa lugar. Sakali namang magkaroon ito ng operasyon
pambabastos umano ito sa soberanya ng bansa. Si Franco Baranda sa report. Report! Ang nangyayari ngayon, parang walang habas with impunity ka, Eric. This is very disturbing. This is very alarming. At talagang nakakasuka na ka, Eric, no? And I'm very much frustrated na yung mga kababayan natin talagang hindi pinapansin to. Ito ang naging reaksyon ng political commentator na si Ibi Hugalbot sa kasalukuyang kaganapan sa Davao City dahil sa unti-unting pagdami ng mga Amerikanong sundalo sa lungsod. Napansin ng ilang netizens ang pagdami ng mga Amerikanong sundalo gayong wala namang daw EDCA sites sa Davao City. Ayon kay Hugalbot, nakakabahala ito dahil sa mga nangyayari ngayon sa Grabe, naturang no? lungsod. Noong Hunyo adjust ng sapilitang nilusob at pinasok ng mga kapulisan ang mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ. Alam mo, eto ha, may balita po kasi, eto, nadinig ko lang din sa isa sa mga sabi balita, na kaya daw nandyan yung mga Amerikano, dalawa, dahil talagang may plano sila kay Pastor Kibuloy at may narinig ko sa isa sa mga isang opisyal ng PNP na sinasabi parang dahil daw yan sa pagsuserve ng ICC. Ewan ko kung totoo yan, pero yan ho yung nadinig ko sa isa sa mga opisyal ng PNP na sinasabi dahil hindi kasi alam ng pamahalaan na to kung susunod ang PNP. Kung sakasakaling utusan sila na arestuhin si Pangulong Duterte. Although, sa tingin ko naman, ngayon na nakikita nila na tinesting kasi nila eh. Parang ang ginawa daw nila, ito ang sabi kwento, hindi ako sure kung totoo ito again hindi ako sure. Ang daw, yung ginawa nilang KOJC siege, para hong practice lang. Practice lang daw po yun na sinusubukan nilang tingnan kung magre-react ba ang taong bayan, kung magre-react ba ang Davao, kung ano ang mangyayaring dito, kung sakasakaling gawin nila ang pagdampot kay Pangulong Duterte. Huwag nating kakalimutan, pagdating sa kapulisan at kasundaluhan, marami po dyan ang tahimik lang at sila ho ay hindi ho nila kayang sumunod sa isang utos na tila hindi tama. At hindi ho sila susunod sa utos na alam nilang medyo kasi si Pangulong Duterte matindi ho ang paghanga nila dyan. Kaya nga daw, di umano, yung pagpunta ng mga sundalo ng Amerika, kung sakasakali lang hindi sumunod yung mga ibang pulis o di kaya sundalo sa gagawing utos para dakpin ang Pangulong Duterte sa ICC. Kasi ang plano ito kung ano yung ginawa sa mga Marcos. Tandaan ninyo, wag niyong kakalimutan. Ito kaya nga medyo naniniwala ako Bakit kanyo? Don't ever forget, ginawa na nila yan kay Marcos Sr. Hindi naman, the EDSA Revolution, sasabihin na nating maraming tao, pero tandaan nyo, sabihin mo ng 2 milyon na nagpunta sa EDSA, which is impossible. Okay? Kung walang suporta ng sundalo at higit sa lahat, hindi ho naghimasok ang sundalo ng Amerika, ay hindi ho mapapatalsik si Marcos nun. Kahit pagbalik-balik ta rin yung istorya, hindi ho. Huwag niyong kakalimutan, kasi ako noon, time na yon, alam ko, yung aking ama noon, ang niya nasa Marcos Ang alam ko kaya ang pinapanood namin, yung marami pa pong sumusuporta nun kay Marcos. Nagrarally pa nga sila to defend Marcos in Malacanang. Naalala nyo, nandun nga nakuha na ng video na naka-fatigue, na nakausot-sundalo si Bongbong, di ba? Nakita nyo yun? Ibig sabihin, hindi ho, baka akala kasi ng iba, people power ang nagpatalsik. Hindi ho, hindi ako naniniwala doon. Ang nagpatalsik ho talaga sa mga Marcos noon ay ang mga Amerikano na naglipad dun sa ama.
yan ay mismo ikinwento sa akin nung tinanong ko yan kay Senator Amy. Tinanong ko yan nung nagpunta kami noon sa bahay niya. Totoo naman, inimbitahan niya mo August noon para mag-show. Tinanong ko sa kanya yan, Madam, ano po ba talaga nangyari? Paano ganto? Ay, sinabi niya, basta kami, ang alam talaga namin at ang sabi ng aking ng kanyang tatay, sinabi dalin sa Paway. Ilocos Norte ba yun? Di ko alam kung saan yun eh. Pero nagulat na lang daw sila nung dinala sila sa Hawaii. And mga Amerikano yun. So naniniwala nga siya na mga Amerikano yun eh. Naintindihan natin? So anong punto doon? Ang punto doon, kung ginawa na ng Amerikano yun noon para mapatalsik ang mga Marcos, posible rin para talagang hindi na makuha ng mga Duterte na alam naman natin na pagdating sa issue ng Amerika at China, hindi ho nagpapauto ang mga Duterte sa mga Amerikano. Nagigets ho natin? Hindi ho nagpapauto ang mga Duterte sa mga Amerikano, kaya ayaw ng mga Amerikano sa mga Duterte. At ayaw nila definitely dito kay BP Sara Duterte. So ano ibig sabihin po nun? Gagawin po nila na hindi ho manalo si BP Sara Duterte. The only way to do that masira talaga ang mga Duterte sa administrasyon ngayon. Masira ngayon sa darating na eleksyon. Tapos, syempre, pag nahuli ng ICC yan, di ba? Pag nahuli ng ICC, lalabas na kagad yung mga propaganda ngayon. Tandaan ninyo kung yun ngang, isipin nyo to na mabuti, ganito, ako, ayokong isipin na sila ay demonyo, pero demonyo talaga eh. Hindi, isipin mo to isipin nyo lang na maigi to. Kung nagawa nilang demonyohin yung bansa na tumutulong sa atin during pandemic, isipin nyo na mabuti nagkamatay-matay ng tao. Namatay, tandaan ninyo, this was the time na na-discover na yung vaccine. Anong ibig sabihin? This vaccine would protect Filipinos from dying sa COVID. Tama, mali? And yet, ginawa ng Amerikano na masira ang vaccine ng China. Ganon sila kademonyo. Na, sandali, mga gunggong kayo. Gusto ko talaga magmura si Pangulong Duterte na lang natin pagmurahin natin Putang ilang yan. Alam mo, isipin mo ayaw nyo magbigay sa amin ng vaccine, ayaw nyo magbenta sa amin. Tapos, palalabasin ninyong masama ang bakuna ng China? Anong kademonyohan yun? Ibig sabihin, ganun sila kalala, ganun sila kademonyo. Anong ibig ko lamang pong sabihin nito? Gagawin nila lahat para lang hindi sila maalis sa bansa na to dahil kailangan nila ang bansa natin sa laban ng Taiwan at China. So anong ibig pong sabihin nun? They would do everything para hindi mapunta ang gobyerno o ang Pilipinas muli sa mga Duterte. Ibig sabihin po nun, mga kababayan, kaya nilang pasamain ang mga Duterte sa international community. Kasi nga, nagawa nga nila Isipin nyo ganito sila kasama. Sa propaganda nila, nagawa nilang demonyo yung
Di ba? Ang dami nilang propaganda na gawa-gawa ng China yung COVID na yan, bla bla bla. Kaya yung mga ituturok, di ba isipin nyo nag-hire talaga sila for that kind of propaganda. Ganon sila kasdemonyo. Ngayon, ganito naman ang ginagawa nila. Talagang they would do everything para masira ang mga Duterte sa international community. Naintindihan nyo? Kaya hindi ako nagtataka na dalawa ang purpose nito. Una, matanggal sa kapangyarihan, no? Sabihin na natin matanggal sa Davao itong mga Duterte. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yan, pero bakit naman pupunta mga sundalo sa Davao na mga Amerikano? Wala ngang EDCA dyan. Pangalawa, syempre alam naman natin na isa sa malakas dyan sa Davao walang iba kung hindi si Pastor Kibuloy. So gagawin talaga nila yan, di ba? Sa mga nagtatanong dyan, pwede ba paulit-ulit? Repress lang po, ha? Pag medyo malabo na ang signal, repress na lang, ha? Tuloy. Pakinggan natin. Bit-bit ang matataas na kalibre ng baril at elite forces para isilbi ang warrant of arrest laban kay Pastor Polo C. Kibuloy na may kinakaharap ding kaso sa Estados Unidos. Aniya, Kaya nga alam nyo, kung ito mga kababayan, kung hindi kayo papalag dito sa ganitong klaseng nangyari sa KOJC, uulitin ho ito. This time, hindi lang sa KOJC, hindi lang kay Pastor Kibuloy, gagawin na nila to sa mga Duterte. Kasi, testing ground ho nila ito itong KOJC. Testing ground nila kung papalag ang mga taga Davao. Pero nagkamali sila. Alam mo kung bakit? Ako, malaking bagay na sa tingin ko isa sa mga dahilan kung bakit. Kasi tandaan ninyo during the Independence Day, hindi sumama si VP Sara Duterte. That's a statement. Saan siya nagpunta? Sa Davao. Hindi niya ginamit yung bagong Pilipinas na nire-require. Mantakin mo, requirement ito sa lahat ng nasasakupan ng executive o nasasakupan ng gobyerno in particular. And yet, hindi sinunod ni VP Sara Duterte. Ngayon, ano ginawa niya? Nagpakita siya. Okay, ganyan pala gagawin nyo. Sige, resign ako. I-resign ako. Tingnan ko. Matindi ito. Matindi itong nangyarin to. posible Salamat po sa mga tumatayo. Sana mga kababayan sa mga tumatayo para sa ating bayan. Alam ko nasa ibang bansa yung iba sa atin. Marami sa atin nasa ibang bansa. I-share nyo na lang. I-share nyo yung mga video na ito. Malaking bagay Wag ho tayong manahimik. Alam nyo, dyan sila takot Takot sila pagka meron silang nakikita na kumakalat sa social. Maniwala ko sa akin, napapraningo sila pagka nakikita nila sa social media. Kaya sana, alam ko na hindi kayo makakauwi dito para sumama sa mga rally. Sa social media ninyo gawin ang people power. makikita rin